Araw sa inyong lahat mga kamata at magkwentuhan tayo at pag-usapan natin tong mainit na politika dito sa lungsod ng Maynila. Alam niyo po ba ngayon ang politika dito sa lungsod ng Maynila, kung ikukumpara natin, walang katulad. Yung mga nagdaang politika hindi naman ganito kainit. Alam niyo po ba kaya uminit yung politika rito? Dahil dito sa laban ng isko at honey, siyempre meron pang ibang mga lumalaban kasi ang mindset ng bawat kandidato ay iba-iba. Iba-iba yung mindset nila. Alam naman natin na kahit na anong gawin natin at kahit na ipatawas pa natin, alam naman po natin na talagang itong si Isko ay talagang lamang na. Marami ang nagsasabi Marami ang nagsasabi na talagang itong si Isko ay mahirap ng talunin itong eleksyon na to. Kaso nga lang yung ibang mga kandidato ay parang mga bitter, pati nga din ako pinagkakamalan pa eh. Tandaan niyo po, wala naman po akong kinakampihan dyan sa mga yan. Dinapaboran lang natin itong si Isko dito sa vlog natin kasi masyado siyang pinagtutulungan ng mga ilang mga kandidato. Talagang tulong-tulong sila na itong si Isko ay talagang pabagsakin at siraan ng kung ano-ano. Kaya sabi ko, naiisip-isip ko, yung mga sinisira naman nila, yung mga nakarana. Yung mga nakarana, itong mga kasama niya dati. Mga kasama niya dati dito sa lungsod ng Maynila. Itong silang mayora, sila yung mga sa council dati, nung kasalukuyang mayor pa to si Isko eh. Pero ang pinagtataka ko kung bakit yung mga sinisira kay Isko, sila rin sinisira rin nila kay Isko. Hindi ba nila naiisip yun? Hindi ba nila naiisip yun sa bawat paninira nila kay Isko, bumabalik din sa kanila? Alam niyo po ba kung bakit? Dahil hindi naman po makakagawa si Isko ng kahit na ano. Kahit siya ay mayor ng lungsod ng Maynila, yung sinabi niyong umutang, nagbenta, hindi naman po magagawa ni Yorme na siya lang mag-isa. Ayan po'y inaaprubahan ng konseho. Pag inaprobahan ng konseho, pipirmahan ng vice mayor, at pagdating napirmahan ng vice mayor, saka pa lang ito dadalhin kay Isko kung naaprubahan. Ibig sabihin yan, kung talagang ayaw nila noong paano mga pag-utang ni Isko at pagbenta ng mga ilang ari-arian ng lungsod ng Maynila, di sana hindi nila inaprubahan. Di ba po? Logic lang po yan, simpleng-simple lang po yan. Pero bakit sila ngayon nakikisawsaw doon sa mga sinisira ng ilang kandidato kay Isko? Diba? Meron pang isang kandidato, yun din. Puro pagbibenta, sinasabi na hindi ko kayo ibebenta, hindi ko babawiin ng mga ginastos ko pag ako'y nanungkulan na. Aalagaan ko kayo, lahat sasabihin nila, diba? Kaya doon tayo nagtataka, diba? Kanya-kanya sila ng pabida, pero isa lang ang kanilang talagang pinatatamaan. Itong si Isko lang, di ba? Kasi nga alam nila na itong si Isko talagang malakas, talagang nasa ibabaw. Hindi nila matinag-tinag sa taas, kaya itong mga ilang kandidato, binabakbakan nila ng binabakbakan. Alam niyo, bumibilib lang ako sa isang kandidato. Ay isang kandidato pa na binibiliban ko rito, itong si Tamundong. Nakita nyo talagang sarili niya. Naglalakad siya na wala siyang halong paninirang sinasabi. Ang lagi lang niya sinasabi, yung plataforma di gobyerno, dapat ganun din. Di ba kasi ito si Isko, ang kanyang mga sinasabi, sinasagot niya lang yung mga pasaring sa kanya ng mga ilang kandidato. Tapos itong mga ilang kandidato, kapag tinamaan sila sa pasaring ni Isko, sasabihin nila si Isko ang naninira. Di ba po? Pero sila ang unang bumabanat kay Isko, sinasagot lang po ni Isko yung banat nila sa kanya. Di ba? Kaya itong mga ilang Manileño natin, sumasawsaw din. Di ba? Alam nyo naman yung mga ilang Manileño natin, yung ugali ng mga ilang Manileño natin, na sumusuporta sila sa kandidato. Lahat ng mga sumusuporta sa kalaban ng kandidato nila, kalaban din nila. Dapat hindi ganun. Di ba? Hayaan lang natin yung mga kandidato. Gawin na lang natin na gumawa tayo ng bagay, para isang bagay na para makatulong dito sa kandidato natin. Hindi yung makikipag-away tayo kung ano-ano sasabihin natin sa mga taga-suporta nung kalaban na kandidato ninyo. Hindi po ganun, kasi sila lang po magkalaban dyan, hindi po kayo mag-aaway dyan. Kasi pagkatapos ng eleksyon, kayo rin magkikita, yung mga naglalaban wala na. Kayo nandyan pa rin.
Di ba? Kaya itong nakita nating eleksyon ngayon sa lungsod ng Maynila parang iba. Parang kakaiba sa mga nakalipas na halalan. Di ba kahit na naman anong gawin natin, di ba itong mga naglalaban dito, si Isko, Hani, Mara, Sam, tsaka si Michael, Sai, di ba? Ito yung mga ito naglalaban, hayaan lang po natin sila na maglay. Meron pa pala itong si Raymond Bagatsing kasi mula nung nag-file kasi ng certificate of candidacy ito si Raymond Bagatsing, halos hindi ko na nakita eh. Hindi na natin masyadong napapangita yung mga taporma di gobyerno niya eh. At hindi na siya madalas lumalabas, hindi nung nakaraang eleksyon na madalas siya sa social media, pero ngayon parang wala. Ultimo yung vice mayor niya, wala, baka nag-file lang talaga ng certificate of candidacy tapos wala na. kaya nga po pag-uusapan natin ngayon itong apat na matulog na kandidato, itong si Isko Moreno, Hani Lacuna, Mara Tamundong at saka si Sam Bersosa. Kasi nga yung ilang mga kandidato, meron din mga masasabi yung mga supporters nila na tulad nung isang kandidato na umalis na daw yung mga ilang supporters dahil nga daw po discourage po sila, wala ng gana. Ewan ko kung bakit, dahil daw po sa isang event na nangyari, pero ang kwento dyan sila na lang ang nakakaalam niyan at sasabihin na lang po nila sa mga kasama nila, kaya kumakalat po yung mga kwento na yan at tuloy, ayan, at nakita natin medyo bumagsak. Akala natin tuloy-tuloy na yung pagtaas nito ni Sam Bersosa kaso nga lang medyo bumaba siya ng bumaba, naungusan na siya na itong Mara Tamundong. Kasi alam nyo po, yung tahimik na kandidato, yun ang mapanganib. Diba, nakikita natin na wala siyang say kahit na kaninong kandidato, basta nagpo-focus lang siya sa kanyang kandidatura. Kasi yung iba ibang kandidato nagpo-focus sila kung paano nila sisiraan yung malakas. Kasi akala nila malakas na sila. Diba, isipin natin, tandaan nyo po yan. Dito sa Maynila, yung mga nagsasabi na malakas sila sa panahon ng eleksyon, na bago pa lang, na bagong kakandidato, pagdating na ng halalan, baka mamaya malungkot po tayo. Di ba po, kaya itong nangyayaring eleksyon dito sa lungsod ng Maynila, sa pagka-mayor, siguro wala na tayong iisipin na maglalaban na matindi. Ang laban lang naman dito sa vice mayor pababa hanggang sa congressman. Pero yung mga ilang congressman, District 1, ang alam na lamang dyan sa District 1 si Joseph Lumbad. Ang nalalaman natin lamang dito sa District 1. Sa District 2 naman, para puro congressman to Sa District 2 naman, si Carlo Lopez. Lamang to sa District 2, naungusan niya itong si Roland Valeriano. Ang District 3 naman, wala naman duda, si Apple Nieto, di ba? Ang District 4, alam natin itong si JTB ang nangunguna rin sa District 4. At alam naman natin talagang mangunguna yan kasi dinala ni Yorme. Ang District 5 at District 6 ang problema. Kasi nangunguna pa rin itong si Cheng dito sa District 5. Medyo nasa ilalim itong si Amado Bagatsing. Si Abante naman mukhang nangunguna rin. At pumapangalawa itong si pangalan na ito kalaban niya sa District 6. Kayo na lang po sa comment. At dito sa Konsyal sa District 1, ang alam natin nangunguna dito sa District 1 itong anak ni Yorme. Ang nangunguna rito sa District 2, ang nangunguna naman dyan alam ko naglalaban dito sa District 2 sa number 1 si Laksamana at saka itong si Awi Sia ang naglalaban ng number 1 dito. Ang District 3 naman, hindi natin alam kung sino nangunguna rito sa District 3, pero alam natin mas lamang yung mga katikit ni Yorme. Medyo naglalaban sila rito sa Konsyal. Itong mga ilang mga distrito na talaga naglalaban-laban sila. Kaya asahan po natin na talagang maganda itong darating na halalan na to. At kahit na yung mayor medyo nakakalamang na ng nakakasigurado na, pero hindi pa po natin na alam yan kasi hindi pa po sumasapit ang halalan. Pag sumapit na po ang halalan, dyan na po natin makikita
At sana po, yung mga supporter ng mga bawat kandidato, okay, yung mga suportahan na lang natin yung kandidato natin at gumawa tayo ng mga bagay na makakatulong dyan sa kandidato natin. Hindi po makakatulong yung mga aawayin nyo, yung mga supporter ng mga kabilang kampo, yung mga kalaban ng kandidato ninyo, aawayin ninyo. Hindi po yan makakatulong para sa kandidato ninyo. Ang kailangan po ng isang kandidato ngayon ay magdagdag ng mga supporter, hindi po magbawas. Tandaan po natin yan. But sa susunod po magkikita tayo at magkukwentuhan ulit tayo at magandang araw po at God bless.